Mga bilang Kapitulo 21. Tagumpay ng Israel laban sa mga Kanaanita. At ang Kananiyo, na hari sa Arad, na tumatahan sa timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim, at nilabanan niya ang Israel at banihag ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon, at nagsabi, kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos na jejebin nga ang kanilang mga bayan. At dininag ng Panginoon ang tinig ng Israel, at ibinigay ang Kananiyo sa kanila, at kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan, at ang ipinangalan sa dakong yaon ay Horma. Pagreklamo ng Israel. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom, at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto, upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. Ang paghatol ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng mga ahas. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangges na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. Ang ahas na tanso. At ang bayan ay naparoon kay Moises, at nagsabi, kami ay nagkasala, sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon, at laban sa iyo, idalangin mo sa Panginoon, na kanyang alisin sa amin ang mga ahas, at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari, na bawat taong makagat, ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at nangyari, na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Paglalakbay patungong Moab. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay, at humantong sa Oboth. At sila'y naglakbay mula sa Oboth, at humantong sa Abarim sa ilang na nasa tapat ng Moab, sa dakong sinisikatin ng araw. Mula roon ay naglakbay sila, at humantong sa libis ng Zered. Mula roon ay naglakbay sila, at humantong sa kabilang ibayo ng Arnon, na nasa ilang na lumalabas sa hangganan ng mga Amoreo, sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab, na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amoreo. Kaya't sinasabi sa aklat ng mga pakikipagbaka ng Panginoon, ang Vahib ay sa Sufa, at ang mga libis ng Arnon. At ang kiling ng mga libis na kumikiling sa dakong tahanan ng Ar, at humihilig sa hangganan ng Moab. At mula roon, ay napasa Bir sila, na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moises, pisanin mo ang bayan at aking bibigyan sila ng tubig. Nang magkagayo'y inawit ng Israel ang awit na ito, bumalong ka, o balon, awitan ninyo siya. Siyang balong hinukay ng mga prinsipe, na pinalalim ng mga mahal sa bayan, ng Setro at ng kanilang mga tungkod, at mula sa ilang, sila'y napasa Mathana. At mula sa Mathana ay napasa Nahalil, at mula sa Nahalil ay napasa Bamath. At mula sa Bamath ay napasa libis na nasa bukid ng Moab, sa taluktok ng Pisgah, na patungo sa ilang. Tagumpay ng Israel laban sa mga Amorita. At ang Israel ay nagutos ng mga sugo kay Sehon, na hari ng mga Amoreo, na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain, kami ay hindi liliko sa bukid, ni sa ubasan, kami ay hindi iinom ng tubig ng mga balon, kami ay magdadaan sa maluwang na lansangan, hanggang sa aming maraanan ang iyong hangganan. At hindi ipinahintulot paraanin ni Sehon ang Israel sa kanyang hangganan, kung di pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan, at lumabas sa ilang laban sa Israel at dumating hanggang Jahaz, at nilabanan ang Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talom ng Tabak, at inari ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Jabok, hanggang sa mga anak ni Aman, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Aman ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito, at ang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreo, sa Hizbon at sa lahat ng mga bayan ni Yaon. Sapagkat ang Hizbon ay siyang bayan ni Sehon na hari ng mga Amoreo, na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab, at sumakop ng buong lupain ni Yaon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya't yaong mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, halina kayo sa Hizbon, itayo at itatag ang bayan ni Sehon. Sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hizbon, isang liyab na mula sa bayan ni Sehon, na sumupok sa Ar ng Moab, sa mga Panginoon sa matataas na dako ng Arnon.
Sa aba mo, Moab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Chimos, na nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki, at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae, kay Sehon na hari ng mga Amoryo. Aming panya na sila, ang Hizbon ay namatay hanggang sa Dibon, at aming iniwasak hanggang Nofa, na umaabot hanggang Medeba. Ganito tumahan ang Israel sa lupain ng mga Amoryo. At si Moises ay nagsugo upang tumiktik sa Jazer, at kanilang sinakop ang mga bayan ni Yaon at pinalayas nila ang mga Amoryo na nandoon. Ang tagumpay ng Israel laban sa Basan. At sila'y lumiko at umahan sa daan ng Basan, at si Og na hari sa Basan ay lumabas laban sa kanila, siya at ang buong bayan niya, upang makipagbaka sa Edrei. At sinabi ng Panginoon kay Moises, huwag mo siyang katakutin, sapagkat aking ibinigay siya sa iyong kamay, at ang buong bayan niya, at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sehon na hari ng mga Amoryo, na tumahan sa Hizbon. Gayon nila sinaktan siya, at ang kanyang mga anak, at ang buong bayan niya hanggang sa walang natira sa kanya, at kanilang inari ang kanyang lupain.